Good day mga ka-JT Natics, at ito nga po pala, pumanik po kami ng Aguila Base, Mount Makiling dahil wala po kami mapunta ni Pisanchino. At shoutout nga pala po kay Elvis Lagaya po sa aking kaibigan na love ko yan kahit anong mangyari dyan, at love na love ko yan, di ko pababayaan yan. Elvis Lagaya po salamat at naisishare mo yung aking video at yan, sinatot na kita. At dito po mga ka-JT, papanik lang po tayo ng Aguila Base. Marami po tayo nakikitang mga nagja-jogging, nagwo-walking. At syempre, Sunday po ngayon, wala kaming pupunta ni Pisanchino. Baka next week, medyo mapapalayo kami. At ito po yung mga area namin na pag gusto namin biglang umuwi. At saka po may peace of mind dito. At yan mga ka-JT, nakita nyo naman po, padila-dila pa ako dyan. At yun nga po mga ka-JT, papanik lang po tayo dyan. Nasuot ko po yung Pansol Bikers Group at meron na po kami bagong jersey ngayon, 2025, kulay metallic green, para military. Na simpleng-simple lang po yung aming pagkaagawa. Nung nakaraling ko po, hindi po ako nakapanig dito dahil po tayo may pinunta nung gabi, tapos marami raw pong Chinese na pamanik. At yun nga, napalaban doon na Inglesan si ate, yung aming binibilihan ng pagkain doon. Buti na lang, walang buko ron na naman. At hindi nga raw inaasahan na kami ipapanik. At yung mga ka-JT, pagdating naman po doon sa taas, ang dami po natin nakita mga hot mame. At syempre, hindi naman po tayo pwedeng makipag-usap sa kanila. Baka masabihan tayo simpleng alam nyo na mga ka-JT, pero syempre, sinisiyasat natin at binuviewing natin. Makakalusot ba sa mga mata ni JT yun? At yun nga po mga ka-JT, ang dami po namin nakitang pumanik at meron pang nakasuot na 380 kilometers pan run na natapos niya sa lakas nun. At yun nga, pinakamasarap po ay makatapos po sa mga pan run, sa mga event, mga ka-JT. At yun po, may mga t-shirt na nakalakip. At pagka sobra pong ganun ka haba na lalakadin mo lang, walking mo lang, siguro mga kulang-kulang 2 linggo bago mo matapos yun. At dito nga mga ka-JT, nagpakit lang po tayo dyan, papanik na po tayo sa gate. Pagdating po natin sa gate, kailangan po natin mag-registered at kailangan po natin magbayad. At tumas na po ngayon 30 pesos. Meron po mga dito, mga guide, tourist guide, tapos meron po mga habal-habal na pwede po kayo sumakay kung tinatamad po kayo maglakad. Pero syempre, pagka pumanik po kayo dito, ay kailangan po ay naglalakad kayo. Yun nga po mga ka-JT, ito nga po yung habol nyo dito, trekking. At sa mga gusto pong sumama sa amin sa Miyerkules Santo, papanik po kami dito. Ayun nga po, wala kayong babayaran kasi libre na po, pwede mag-camping, pwede magano. Pero kami po, papanik po dyan. Pupunta na po namin ng Picto mga ka-JT, lalakadin po namin ni Pisanchino. Sa mga gustong sumama sa amin sa mahalang araw, Miyerkules Santo, marami po tayong makikita po doon at marami po tayong makakasabay. Kaya lang, walking lang po tayo sa lahat ng gustong sumama, mga ka-JT. Tandaan nyo po, Miyerkules Santo, papanik po kami dito sa Peak 2. At dito po mga ka-JT, nakita nyo naman po ang dami ng mga sasakyan. Ibig sabihin, ang dami na pong pumanik sa taas. At may mga nakabike. Pero sa mga nakabike, hindi po namin nakita. Kukunti lang po silang nakita namin. Pero nung pauwi po kami, medyo nagpanika na po sila. Mas marami po nung pauwi na kami. Pero nung papanik po kami, ilan lang po kami. At kami ni Pisanchino nakarating muna doon sa kauna-una nakarating, pero marami naman po napunta rito. Ibig sabihin, ngayong araw na to, kami lang po yung kauna-unang bikers na nakatambay sa Aguila Base. At dito po mga JT, tambay lang po tayo. Nantay ko si Pisanchino. Ako na po nag-register at ako na rin po yung pinagbayad ni Pisanchino. Nakita nyo naman po, may ka-chat, may ka-text. At syempre, kailangan mag-report. At yun nga po, abangan nyo kami sa next week. Hindi ko po alam kung saan, kung anong loop ang pupuntahan namin. At sana matuloy kami. At after po na makapagbayad, makapag-register at makipag-usap doon sa guard, diretso na po tayo. Ayan, si Pisanchino, nakita nyo naman po yan. Napakalakas na po yan. Nakita nyo naman po yung bike, pang madiinan po. At syempre mga ka-JT, medyo may kahabaan po ito. Marami na po kami nakasabay dito at nalampasan ng mga naglalakad. At meron po kami nakasabay nga na 380 kilometers na walking, yung nakalagay sa damit. At yun daw, sabi niya, depende na lang daw po sa gano ngayon. Syempre, hanga tayo sa mga gano kasi isipin mo nga naman yung mga ganong kalayo, 380 kilometers, parang Baguio na. Walking lang at finisher siya. At hindi naman pwedeng one day lang yun. Siguro naman mga 3 weeks or 1 month yun. Depende na lang sa miles na or kilometers na lalakadi mo. At depende lang di man din po. Nakausap po namin siya. At dito po mga ka-JT, napakasarap pong pumanik pero napakalamig po. Pataas po ng pataas. Palamig ng palamig. Lalo po sa may Aguila Base. At syempre may baon po tayong damit dyan. At yan, dadalwa lang po kami ni Pisanchino na pumalik dito. At shoutout nga pala kay Edwin Inolba, kay Soy Manalo. Shoutout sa inyo. At sa mga kapitbahay ko, si Ate Jessie, Pagaling ka, si Janice, si Bip Bip, si Tol Lab, si Ate Pina, si Kuya Pabs, si Ate LB, at yung aking friend na meron ng ex, si Marivic.
Ayan, shoutout ko sa'yo. Nakita ko kanina, siyempre hindi naman sila nagpaangabot nung alis niya, sabay labas nung kanyang ewan ko ba kung ano, siyempre joke lang po 'yon. Sa mga taga sa'min po ay alam po 'yan. At shoutout nga pala po sa mga nagpapa-shoutout at, sa mga hindi nagpapa-shoutout, shoutout na rin po. Hindi ko lang po kayo nababati sa pangalan. Pero siyempre mga ka-JT, yung mga followers ko, maraming salamat po. At yung mga nag-add sa akin, maraming salamat din po. Sa mga nanonood at nag-view sa akin, maraming maraming salamat po. Ayan, medyo payat-payat na tayo. 1 kilo na lang ang babawasin ko sa katawan ko. Makukuha ko na po yung tamang timbang. Habang pumapanig po tayo diyan, palamig ng palamig, pero meron po sumisikat na araw, pero marami pong pag kami nadadaanan diyan, hindi ko lang nabibidyohan. At kung tatawa, bakit po ako lagi nandito sa Mount Makiling? Sa Mount Makiling po na area, ang dami pong pwedeng pagbaykan. Hindi po masyadong masasakyan, wala pong stress sa kalsada na bubusina, peace of mind, meron din po. Tapos sariwang hangin ang maano nyo dito. At kung pagpapawis lang din naman talaga yung kailangan nyo, ay solid po, sulit at solid po talaga dito pagkatapos nyo po makarating na Aguila Base. At depende lang naman po sa inyo, may mga stay station lang naman po ito. Kung saan nyo po kaya, pwede po kayong pumunta sa may flat tracks, pwede rin po kayong pumunta sa Mud Spring, pero kami Aguila Base kasi sayang naman po yung panik dito. At marami naman po kami nakikita dito, doon lang po sa may Makiling Forest na naka-signage. At bumababa na. Pero yun, napakahaba na rin po noon. Dito mga ka-GT, ilang kilometers din naman po ito. At yun nga po, lagi po kami nandito kasi sulit na po dito. Pagbaba nyo, pawis na pawis po talaga kayo. Kaya lagi ako may baong damit dito. At shoutout nga pala po sa mga PBG na nagpagawa ng t-shirt. Wait lang po kayo. Siguro naman, tingin ko naman, may napakaganda po nung ating t-shirt. Alam nyo na po kung sinong gumawa nun. 4:29 AM. Shoutout sa iyo, Pisa Naron. Ayun nga po yung ating tagagawa. At inaantay lang po yung mga bayad. Sa mga hindi pa po nagbabayad, pwede na po kayo magbayad kay Pisancino or sa akin, chat nyo lang po ako. At para matapos na po yung ating jersey ngayong 2025, PBG family, salamat sa inyo. Shoutout sa mga suporta. Dito po mga JT, alam nyo naman po yan. Pagpanig po namin dyan, meron na po ako nakita mga halahalaman. May mga sasakyan din naman po kami nadadaanan dito at nadadaanan kami kasi may mga bahay naman po sa taas. Kaya sariling service nila, wala naman po namamasada rito kasi po may mga sariling service, lalo't motor at may mga sarili silang sasakyan. Ang pangkaraniwan po dito sa sasakyan ay motor nila. Dito po naman kasi hindi na po na inaabot ng pampaserong jeep kasi may gate po rito at papanig po to ng Mount Makiling at may registered po rito na kailangan nyo mag-register at pagka lumabas po kayo or umout na kayo dito at bumaba na, kailangan nyo rin po mag-time out mga ka-JT. Sa pagpanig nyo po, time in. Ngayon, pagpalabas na po kayo, time out. Doon po sa guard kasi may iwan po kayong ID doon kaya hindi po pwede na dire-diretso lang po kayo. Nakamonitor po sila sa mga pumapanig dito kasi naingatan nila yung mga madidisgrasya or yung mga magkakaroon ng anomalya, excuse me po, hindi, ng mga aberya pala sa Tagalog. Lalo po sa may papuntang Peak 2. Yung Peak 2 po, simula Aguila Base, aabutin pa po ng 2 hanggang 3 oras na panikin. Kasi medyo 90 degrees po yung taas no mga ka-JT. Kaya yung iba nakipagsapalaran doon. Pagka regular day po, meron pong tourist guide. Pero pagka naman po mahal na araw, libre po yun. Pwede po kayong mag-camping pagkakaalam ko. Pero meron kailangan nyo po mag-register sa guard pa rin po. Pero yung tourist guide, pwede na po kayong kasi marami po mga signage na pwede ho kayong pumanik. Kasi po doon po sa papanik ng Peak 2, medyo hard talaga po tapos medyo mataas po at kailangan din po ng tourist guide. Makikita nyo lang naman po doon ay overviewing na napakaganda na napakaganda ng Mount Makiling. At ito po ay parte na rin po ng Mount Makiling to. Ito lang po dati ay hindi pa po simentado. Ngayon ay syempre nag-upgrade po at nagkasimento na po tayo at unang yung pong dadaanan dito ay yung Resty Sasad, kasi Resty Sasad, yung family nila na meron po rin yung tindahan ng bilihan po ng buko, tsaka po ng mami, pagkakaalam ko po, may tinda po sila dyan. At syempre, papanik lang po tayo dyan, dadaanan po natin yung mga nasira ng bagyong Christine. Pero malaki na po yung sinigla ng mga dahon-dahon dito na simula nung natapos na po yung bagyong Christine. Pero may mga makikita po pa rin kayong bakas-bakas kasi may mga landslide pa rin po. Lalo yung mga natumbang puno, hindi ko lang po nakuhanan. At dito pa mga ka-JT, syempre medyo malapit-lapit na po tayo sa isang stopover dyan. Marami lang pong station yan.
Ang pagkakaalam ko po, hindi po ako sigurado hanggang station 30 'to. Ang station 30 papunta na pong Peak 2. Ayun na po yung may mga limatic. Ingat lang po tayo sa mga papanik, may mga limatic po 'yon. Pero hindi naman po gano'n nakakapatay yung limatic. Nasipsip lang po ng dugo pagka kayo'y nakapitan. At siyempre tag-ulan po, marami pong limatic 'yan at buhay po yung limatic. Pero pagka summer naman po, hindi naman po gano'n ka-limatic. Pero ingat na rin po tayo sa limatic. Ang limatic po ay parang pong ano yan, lintarin po na maliit mga ka-JT. At siyempre mga ka-JT, dito po marami yan. Tapos pagka pumunta po kayo dito, papawisan na po kayo dito, lalo pag nagwo-walking kayo. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo na marami na pong mga flowers. Siyempre, nag-uulan po, tapos malamig ang panahon. Tutubo talaga yung mga flowers nila. Wala naman po ako nakitang pagbibigyan kasi siyempre, nakakaya naman po mga hot mama, baka tayo masampal at masabihan tayong simpleng M. At dito pa mga ka-JT, marami na po kami nakasalubong at nalampasan diyan kasi malapit na po kami sa unang rest area diyan, unang kainan. At marami rin po kami nakita doon na kumakain na. Siguro hindi na po pumanik pataas at kami naman po lalampas pa doon. At yan si Kuya, yung sinasabi ko sa inyong 380 kilometers na finisher. Nakita ko po sa damit niya at nakita rin po ni Pinsan Gino kaya po kinausap namin siya. At siyempre malakas ang katawan mo pagka ganung 380 kilometers, 380 kilometers nga sa sasakyan, 4 hanggang 5 oras. Depende pa sa traffic. Sa bike naman ay kulang-kulang 3 araw kaya pong tiradahin yun. Siyempre kailangan din po magpahinga. At yan mga ka-JT, relax na lang po ako dyan kasi recovery yan. Recovery ng kalsada na medyo pantay na paahon. Slight paahon lang po mga ka-JT kaya relax po tayo dyan at nakapag-video tayo at nakapag-cute. At syempre mga ka-JT medyo malayo pa tayo dyan. Chill pa lang tayo at pagdating nga po dun sa area, kokonti na po yung mga nakatambay, kami na lang po yung tumambay at kami po yung unang nakapanik po ngayon doon, ngayong araw na to. Kami po yung unang nakatambay pero marami po kami nakasalubong papanik doon. At yan mga ka-JT, nagkukwentuhan kami dyan ni Pinsan Chino about doon sa mga nakasalubong namin at doon sa mga nakasabay namin at yung aming nilampasan. Siyempre dadalawa lang kami diyan, medyo maaga pa yan pero tanghali na kami umalis si Pinsan Chino at napakalamig na po dito, palapanik na po kami ng papanik, pataas na po ng pataas, palamig po ng palamig at nawala na po yung mga pag, doon lang po sa may baba, dito po ay hindi na po. Ang dami sana mapa forever kaya lang hindi po tayo makahinto kasi sayang po yung momentum. Hindi po kami nababa ng bike kasi sayang po yung momentum. Alam po ng mga bikers yan. Alam din naman po ng mga nagwo-walking yan. Ang nagwo-walking nga pagka yung tinatamad din magpahinga. Kami po syempre bikers, tinatamad po kaming bumaba. Mas nakakatamad po kasing magpahinga pagka pumidal ka na po. Kaya yan pilit po namin i-straight yan kahit medyo masakit na po sa tuhod. Kailangan po yun dahil yung momentum may mawawala. At saka may recovery naman po. Saglit na recovery. Ahon-ahon na po ulit. At after nyo po doon sa may Makiling Forest na signage, eto na po, papunta na po itong Peak 2. Peak 2, sorry po, Mud Spring. Itong way na to, meron po diyang part dyan sa kanan na yan. Kaya lang sarado po. Dire-diretso lang naman po tayo dyan. Hindi naman po kayo maliligaw dyan. Wala naman pong left turn, right turn dyan. Isa lang naman pong kalsada papuntang Aguila Base. Magbabago lang po ang kalsada pag nasa Aguila Base na kayo kasi rough road at maputik na po yung papanik ng Peak 2 mga ka-JT. Ayun naman po, doon po may kailangan ng tourist guide. Ayan, nakita nyo po, nakasabay pa po namin yan. At inabot pa po kami yan doon sa Aguila Base. Tumambay din po yan. Nakipagkwentuhan po kami dyan. Nakipagmaritesan ako dyan. Ayan, nakita nyo naman po si Pinsan Chino. Napakalakas. At syempre, lagi ko pong kasama yan, lalo pag Sunday. Pagka lang po may lakad siya, may lakad ako, tsaka lang po kami hindi nagsasama yan, pero malimit, kasama namin yan. Lalo si Parin Darwin, shoutout sa'yo Parin Darwin, na napaibang ruta. At may sinasamahan daw siya. Hindi ko alam kung sino sinamahan ni Parin Darwin. At ingat kayo sa ride nyo. At dito nga mga ka-JT, medyo nakalampas na po tayo dun sa station na medyo patag. At meron medyo kainan. Lalampas lang po tayo dito. At dami po namin nilampasan yan. Mga nagwo-walking na yan. Galing na po sa taas yan. At syempre mga ka-JT, yan po yung sinasabi ko sa inyo. Mga naka-jersey pa sila. Mga hot. May. Pagka nandito na pa kayo sa area na to, isa lang po masasabi ko sa inyo, sobra na po ang lamig dito. Talagang parang nakaano po kayo. Kailangan nyo po mag-jacket. Siyempre kami pawisan, ramdam na ramdam namin. At yun nga po, siyempre suot ko yung unang jersey namin, ang PBG. Meron na po kaming pangatlong jersey ngayon 2025, kulay green naman. At mga ka-JT, sa mga sumuporta sa akin, mga PBG family, maraming salamat sa pagsuporta sa jersey. Alam nyo naman po, hindi natin pwede pabayaan ng PBG. Sayang naman po yung napagsimulaan natin. Kung tayo magpapabaya na lang, kaya hindi man tayo nagkakasama-sama sa ride, at least nagpapagawa tayo ng jersey. Salamat sa mga sumuporta at hindi tayo na bubuwag.
tatagal pa panahon, may PBG pa rin. At mga ka-JT, eto nga po, papanik na po tayo, napalamig ng palamig po diyan. Kaya ayan, nakita niyo naman po yung pedal ko, talagang lumaramdam sa katawan namin yung lamig diyan ni Pinsan Chino. Siyempre, papakit lang po tayo diyan at marami po tayong nakasalubong na diyan at after po niya mga ka-JT makapanik, eto na po tayo. Nilagay ko lang po yung bike ko diyan para sabihin na talagang galing Aguila Base. At pagka hindi niyo po kasi na-videohan yon, pwedeng hindi Aguila Base yung sabihin ng mga tropa natin. Pero joke lang po yun. Ayan si ate, na meron siyang guest, naging tourist guide siya noong nakaraang linggo kasi meron mga Chinese. Niloloko po namin yan na nag-i-English. Sabi niya hindi raw sila magkaintindihan ng Chinese. Siyempre, Chinese yun mga ka-JT, Tagalog tayo. At pinikot ko lang po yung camera at pagkatapos ko pong kumain dyan ng turon at buko, nagpahinga lang kami ni Pinsan Chino, nagpakait lang kami dalawa dyan. At yun nga po mga ka-JT, may mga dumating na pong mga nagwo-walking at hindi naman po kami nagtagal diyan. Nagantay lang ho kami ng ilang minuto at ako'y nagpalit po ng damit diyan at yung nga pong damit ko ay nagagamit ko na galing kay Pinsan Soren. Yun po yung mga ayaw niya, napapakinabangan po natin. Ayan mga ka-JT, kumuha lang po ako ng turon tapos nag-order lang po ako ng buko at after po nating umorder ng buko at turon, nagpahinga lang po tayo, nagkwentuhan kami ni Pinsan Chino diyan at nag-aantay po kami may mga pumanik diyan dahil yan po yung pinaka last station bago pumanik ko kayo ng Peak 2. Diyan talagang kailangan nyo ng kumain, kailangan nyo ng tumambay, kailangan nyo magpahinga pero napakalamig po diyan kaya nagpalit po agad ako diyan ng jersey. Kasi po mahirap na po matuyuan ng sa likod. At siyempre mga ka-GT, nakipag-usap kami diyan kay ate, niloloko-loko namin. At kasi naging guest niya ay mga Chinese at yun nga po, diyan naman po ay manag-guide din po yan. Tapos every 2 weeks po yan, iba naman po yung magtitinda diyan. Yun po yung diyan. Hindi nyo po lagi siya makikita ng siya ang tindera diyan, hindi ang store niya. Meron po siyang karelyebo diyan. Ang galing nga po ng nila. Ayun, natapos na po yung buko ko. Medyo, siyempre, sabik tayo sa buko. Kailangan po natin uminom yan. Panglinis din po ng katawan niya, mga ka-JT. At dito nga po, nag-decide na ako magpalit ng katawan. Uy, cutis porcelana. Hindi, joke lang po yan. Ano lang po yan, meron lang pong nilalagay sa katawan niya, kaya nagiging puti yan. Pero pagka nainitan yan, parang tosino yan. Namumula yan. Alam nyo na po kung ano yan, mga ka-JT. Hindi, joke lang po. Medyo maganda lang po yung camera kaya medyo kala nyo napakaputi natin yan pero hindi po tayo maputi mga ka-JT at yun nga po sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin, maraming salamat at di na po tayo magtatagal. Pagkatabay po namin dito at lumababa kami at pumunta kami sa St. Therese ni Pinsan Chino, alam nyo na po kung anong gagawin namin, kain lang po tayo ng 2 turon, medyo mabigat po sa tiyan yan at mga ka-JT, naubos ko po yung buko dyan, kinain ko po rin po yung buko at hanggang dito na lang po tayo. See you on my next video. Sa mga tropa natin nandyan sa labas at loob, shoutout sa inyo.